Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay ang Shopee and TikTok ads. Ito yung single video na kailangan mong panoorin kung gusto mong maintindihan ang mga platform ads. Kasi ito yung problema ngayon. You're confused. Gumagastos ka sa ads, pero nagtataka ka bakit parang walang resulta at nasasayang lang ang pera mo. At ang dami mong nakikita na post sa Facebook at iba-iba ang sinasabi nila. Napakahumida ha, kailangan ng secret formula or secret system. Pero here is the reality pagdating sa platform ads. Walang sikreto. Wala ring secret formula. Pinapalabo lang nila yan para makuha nila yung kailangan nila sa'yo. Kaya kung gusto mo talaga matuto kung paano ba mag-ads, kasi ibibigay ko sa inyo ang 8 rules na kailangan mong malaman kung gusto mong maging successful sa paggamit ng platform ads. By the way, I'm Rich Montan, founder of Ecom Accelerator. We handle hundreds of stores in Shopee and TikTok, and we generate over 100 million sales every single month. At ang ibibigay ko sa inyong 8 rules, yan ang ginagamit namin as foundation sa pag-run ng ads. Karamihan ng mga sellers, nagsisimula sila tapos gusto agad nila sobrang laki ng budget sa ads. Kaya yung ending, malaki lagi ang lugi. Tapos sasabihin nila, scam yung ads, hindi ka kikita dyan. Pero the reality is, mali lang ang approach nila. If you want to be successful in ads at hindi ka magsasayang ng pera, kailangan mo magsimula with a small budget. Remember, ang goal natin sa simula pagdating sa ads ay hindi kumita ng malaki or bumenta ng malaki. Our goal is to get actionable data. Ano ba yung mga products na malakas yung galaw sa ads? Ano yung mga products na nalulugi ka lang? That is the goal. And pag nalaman mo yun, you have all the weapons you're gonna need para manalo sa labanan ng ads. Rule number 2, the more ads you have, the more chances you are going to win. Kasi this is the reality pagdating sa ads. Ultimately, it's a numbers game. Hindi mo masasabi agad kung ano ba yung produkto na sasabog or magte-trending. The only way for you to find out kung ano ba yung mga winning ads mo is to test it. Ganun lang kasimple. Walang magic, walang daya, just math. And the more product ads that you run, the more chances na mananalo ka at mahanap mo ang winning item at winning ads mo. Kaya remember this, imbis na nagpupush ka lang ng isang item or dalawang item, mag-test ka ng marami. Pero don't forget the first rule I told you, kailangan maliit lang ang budget. Ngayon na sobrang dami mo ng product ads na running sa platform, ito yung pinakakailangan mo. At dito pumapasok ang rule number 3. Content is a multiplier. Ito yung dapat mong maintindihan. Ang ads mo, hindi yan ang nagpapabenta sa mga products mo. Ang goal ng ads is to bring traffic into your product and into your store. Pero alam mo ba kung bakit sila bibili? Dito na pumapasok ang content. Kaya ako sinabi na content is a multiplier. Kasi kung nadala ng ads ang customer sa product page mo at napanood nila ang content mo on your products, yan ang magpapabili sa kanila. And the more contents you have, the more likely na bibili ang customers mo. Kaya kung pangit yung content mo or halos wala kang content, nasusunog lang ang budget mo kahit gaano pa kalaki yan. Kasi pumapasok nga yung audience, pero hindi sila bumibili. Kaya if you want your ads to be successful, don't think about the ads. Think ano yung content ko na sumusuporta sa ads ko. Now, marami ka ng product, marami ka ng ads, marami ka ng content. Ito naman yung susunod na rule na kailangan mong malaman. Rule number 4, bigyan ng panahon ang learning phase. Karamihan ng mga sellers, kapag nakikita nila na mababa yung benta ng ads or nagsusunog, isang araw pa lang, pinapatay na nila. Wag na wag mong gagawin yan. Dahil for ads to be successful and for them to work, you need to give the algorithm enough time to find the right audience and the right customer demographic. Kailangan ng algorithm ng sapat na panahon at data para malalaman niya kung kanino ba dapat pinupush ang items mo. Kaya oftentimes, kapag bago pa lang ang ads mo, sobrang gulo ng resulta na nakukuha mo. Minsan sobrang taas ng benta. Minsan halos walang benta at nasusunog lang. And I want to tell you that that is part of the process. Kailangan mong pagdaanan yan para mahahanap ng algo ang best audience para maging successful ang ads mo. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin yan dapat habang buhay na tumatakbo yung ads mo. Usually, I recommend bigyan mo yan ng 4 to 5 days. That is enough time para makakuha ka ng sapat na data para makapaggawa ng desisyon. Which brings us to the next rule, which is rule number 5, alamin mo ang break-even ROAS mo. Ang break-even ROAS ay ang pinaka-importanting number pagdating sa ads at dapat alam mo to. At
sobrang daming sellers ang hindi pa nakakaalam nito. Ang break-even ROAS basically is what tells you saang ROAS ang dapat na minimum na nakukuha mo. If you go lower than that, ibig sabihin nalulugi ka na. At kung hindi mo pa alam ang break-even ROAS mo, para hindi ka na manghula, meron kaming ginawa na break-even ROAS calculator sa Ecom Accelerator. Kailangan mo lang ipasok yung data mo like your product costs, advertising costs, other expenses, at magkano mo binibenta ang item, and automatically, lalabas ang break-even ROAS mo. At para makuha mo yung calculator na to, sobrang simple lang at libre lang. Just subscribe and send me a message on Facebook and I'm going to give it to you for free. At ngayon na alam mo na yung break-even ROAS mo at tapos na yung learning phase mo, ito ang kailangan mong gawin next. Which brings us to rule number 6. Yung mga ads mo na hindi talaga bumibenta, kahit tapos na yung learning phase, kailangan mong patayin yan. This is one of the biggest mistakes na ginagawa ng mga sellers. Hinahayaan nilang tumakbo yung mga losers na ads. Iniisip nila, sayang yung benta, or baka bumawi pa. Pero in reality, halos wala nang pag-asa yan. Hindi yan sayang na benta kasi nalulugi ka sa kada benta. Hindi na yan babawi pa unless you do something about it. At ito yung pinakamahirap kasi sobrang daming sellers, emotional sila. Pero when it comes to ads, for you to be successful, you need to base it on data and facts, hindi sa emosyon. At dito na pumapasok ang rule number 7. Scale winners. Yung mga ads mo na consistent yung benta at mas mataas siya sa break-even ROAS, dahan-dahan mong dagdagan yung budget niyan. Remember, dahan-dahan. Kasi pag sobrang nilakihan mo agad yung budget, chances are ay babagsak ang ROAS mo. Babalik ka ulit sa learning phase at masusunog ulit ang budget mo. So if you want to scale successfully, simple lang. Lagdagan mo ng 20%, 30% yung budget. Damihan mo yung content at kung maganda pa rin yung result, saka mo yan i-scale. Kapag sinunod mo to at yung mga rules na binigay ko sa'yo, I guarantee na hindi ka malulugi at by the end of the month, makikita mo na ang mga successful ad campaigns mo. Which brings us to rule number 8. Keep studying. Kasi pagdating sa Shopee and TikTok, lalo na sa ads, palagi yang nagbabago. Update dito, update dyan, it's always changing. So kung gusto mong makasabay at mag-thrive, kailangan palagi kang updated at palagi kang nag-i-improve. Kasi alam mo, the reality is, yung mga nananalo, hindi yan yung pinakamagaling or pinakamaraming alam. Sila yung mga nauuna sa pag-adapt, pag-change, at pag-improve ng sistema nila. Kaya panatilihin mong open ang mind mo. Mag-test ka lagi ng bago, be ready to adjust, and keep on studying. And that right there is the 8 rules na dapat mong malaman. Magsimula sa mababang budget, mag-test ng maraming products, produce more contents, bigyan ng panahon ang learning phase, alamin ang break-even ROAS, kill the losers, and scale the winners. And never forget to keep on studying and improving. Ganun lang kasimple, walang secret formula or hidden strategy. At pinibigay ko yan lahat sa'yo ng libre in hopes of it helping you generate millions of sales and save hundreds of thousands in wasted ad spend. Anyways, that's all for today's video. Kapag nagustuhan mo to and want more videos like this, kung saan nilalatag ko ng sobrang simple ang mga difficult concept pagdating sa Shopee and TikTok, leave a comment and say more. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.